Magandang umaga po, Sir Duran. Kamusta ka, Nanay Levi? Okay naman din po kami. Okay, sige. Saan yung anak mo ngayon? Dito po. Sa tabi mo? Tulog. Opo. Ay, mabuti. Oo, kapahinga-pahinga. Nasaan ka na ngayon? Nasaan na kayo? Nasa Manila pa po. Okay, sige. Kala ko nasa Bicol ka na eh. Wala bang direct flight? Ay, yung barko? Walang diretso doon? Papunta ng Bicol? Wala po kayo. Kailan kayo bumiyahe? Yung linggo po. Linggo. Pero papunta kami po kami doon. Bali, Linggo, Puerto, papunta ng Manila. Opo. Sige. Sa ngayon, Manila na kayo? Opo. Isang araw? Dalawang araw? Ilang araw ba ang biyahe? 17, 18? Pangalawang araw na kayo, nagbiyahe. Opo. Sige, paalis na kayo? Pabiyahe na kayo ng Bicol? Mamaya pa po. Mamaya, okay, sige. Saan ba sa Bicol lang punta ninyo? Sa Sorsogon po. Sorsogon? Sorsogon. Sorsogon, Bicol Region, tama? Opo. Yan, okay, sige. Pero yung ano mo doon, yung sabi mo namang gagamot sa anak mo, nakokontak mo pa rin. Opo. Anong sabi niya? Magdiretso daw po kami doon ngayon. Kailan daw ang dati? Sabi nakausap mo yung mga, mga staff dyan sa barko, kung kailan kayo makakarating ng Bicol? Magkakakuan lang po ako. Nagsakay lang po ako ng Cubao. Nang? Ano nang sasakyan mo papunta ng Bicol ngayon? Barko? Magsakay ng Raymond. Anong Raymond? Yung bus po. Magbas ka. Simula dyan sa Manila, papunta ng? Bicol, tapos po kasi dalawang sakay po ng bus bago makarating doon. Hindi ka na magbabangka. Wala nang babangkain doon. Dito na lang po sila sa baryo. Sila na yung bababa sa baryo para doon na kayo magkita-kita. Opo. Sige, so dalawang bus ang sasakyan mo. Bukas ba mamaya biyahe mo ng Bicol? Mamaya po. Mamaya, okay, sige. Okay naman, hindi ka nahihirapan sa lagay ninyo kasi dalawa lang kayo. Mahirap man po kakayanin. Kakayanin para sa anak, di ba? Opo, para po sa anak ko kakayanin ko. Yung mga pagkain niya, dala mo na lang. Dala ko po. Sige, okay naman. Kung may ano ka pa rin dyan, may budget ka pa. Nadagdagan din yung nagbigay ng tulong sa'yo. Nasa 2,000 na lang po to, sir, yung ako ngayon. May bayad ba doon pag makapunta ka ng Bicol? Kasi babayad ka ng pamasahe sa bus. Magkano bayad daw pamasahe? 175 po. 175 pesos? Opo. Bus? 175? Simula... Galing po dito ng Naga. Saan ka ba? Manila, Naga? Punta po muna ng Naga, tapos sakay ulit ng bus, tapos doon na po diretso. Basta yung pera mo, sapat pa yan pang kain, pati pang bayad sa bus na mga sasakyan mo hanggang sa makarating ka. Sapat pa naman din po, sir. Kaya lang baka mabitin ka, hindi mo na... Ano ba mangyayari pagdating doon? Sila magpapakain sa'yo? Opo. Okay, sige. Maganda, ano rin pala yun eh. Magandang tulong din pala yun. Kasi libre, di ba, ang gamot? Nagagamutin doon, libre? Opo. Libre nagagamutin yung bata. Tapos, tutulungan kayo na abang nandoon kayo, libre pagkain ninyo. Opo. Hanggang ilang araw kayo doon? Mga 2 linggo po siguro, sir. Ay, paano yung pauwi ninyo? Meron na kayong tiket? Wala pa din po kami ticket po, Yan na ang problema natin ngayon. Kailangan makahanap tayo ng ninyo na pera pambili ng ticket makauwi dito. Mariremedyohan naman din po siguro, sir. Paano? Tika lang. Po. Kailangan makahanap tayo. Di ba, sige, saka mo naisipin yun. Ang pinaka-importante natin na iisipin ngayon, makapunta ka doon, mapagamot mo yung anak mo, saka na natin isipin yung pabalik. Basta makaabot mo na kayo doon at makita yung kalagayan ng bata. Opo, sir. Yun po kasi ang una kong talaga na priority ko sa kanya, yung mapagamot ko siya na makita ko na magaling na siya. Para pag uwi namin dyan, magaling na po siya.
O yun, naiiyak po kayo, no? Saka na natin yan isipin yung pauwi. Magkano gagamitin, saan kukunin, basta maipagamot siya. Tiwala ka sa panggagamot, paraan nila sa panggagamot, di ba? Opo. Ayun, okay, sige. So, mananawagan na lang tayo, Lay, sa mga susunod pagka nandoon na kayo, ha? Opo. Sa ngayon, tinawagan kita, kinumusta kita, at salamat din kasi nagbibigay ka ng update. Sabi mo, pabiyahe ka na, bumibiyahe na. Thank you sa update mo, ha? Opo, sir. Hindi kasi ako naka-open ng Facebook ko, sir, kasi yung dito SIM walang signal sa Manila. Meron yan, Manila yan, eh. May signal yan doon, baka sa cellphone lang. Pero okay lang sa text-text lang. O, saka mo na isipin yun, mahirap habang nagabiyahe, baka mamaya manakaw pa yung cellphone mo. Ano lang muna, text-text lang. O kaya doon ka na mag-update pagka nasa Bicol na talaga. Opo, sige po. O, yung mga gamit mo, wag mong pabayaan yan. I-safety mo yan, ha? Pati yung cellphone mo, pera mo lalo na. Opo, sir. Sige, Thank ingat. you po, sir. Salamat po. Walang anuman. Sige, dito lang kami. Nakaalalay sa'yo, XFM Palawan. Salamat po sa XFM Palawan. Sige, kumain na ba kayo? Wala pa? Bata, okay lang? Okay naman din po siya. Hindi umiiyak. Natutulog ngayon. Opo, tulog po siya. Pero tingin mo, yung lumalakas na siya, no? Mas okay siya kaysa dito sa Mas okay po siya yung nakita mo po siya nakaraan, mas okay po siya. Ngayon, mas okay siya ngayon. Opo. Sige, mas magiging okay pa yan kasi nandoon yung positibong pananaw mo sa paraan ng gagamot sa anak mo, mas bubuti panlagay niyan. Tiwala lang talaga. Opo, wala lang po talaga. Sige, ingat. Thank you, ha, Naleby. Ingat kayo dyan. Thank you, sir. Bye-bye po. Bye. Serbisyong katropa. Yan, yung pong inyong nakikita ngayon, di ba? Yan po yung pagpunta dito ni Nay Leby. Serbisyong katropa. Kasama yung kanyang anak. So, nanawagan ho yan dito sa XFM. Nakalikom, nagulat din ako. Biglang, Kajerad, may 9,000 na dito. Sabi ko, ang bilis naman. Serbisyong katropa. Ayun, ang dami palang nagbigay ng tulong sa kanya. Hanggang sa mabot lagpas na 10,000 yung pera. Nakabili na sila ng ticket. Dalawa silang mag-ina. 4,000 yung halaga ng ticket. Pati dalawa sila, so 8,000. Papunta pa lang yun. Serbisyong katropa. Wala pang pabalik. Sa Manila na ngayon, bubus, papunta doon sa Naga. Pag nanaga, Bicol na yun, di ba? Serbisyong katropa. Yun. Basta mayroon pang 2,000 hawak. Saka na tayo manawagan kasi tutukan niya muna na makarating doon sa sa Bicol. Sursugon daw para maipagamot na yung kanyang anak. Serbisyong katropa. Ngayon, pagka nandoon na, meron naman daw sasagot. Mga pagkain, libre daw doon ng manggagamot. Walang bayad pagpapagamot doon sa bata. Basta ang sabi, kailangan makita, mahawakan siguro nung pong manggagamot yung pong bata. Kasi nandito sa puerto, ay hindi man kabisado ni Nay Leby yung lugar na pupuntahan niya. First time niya pupuntahan yun doon. Kailangan lang makipagsapalaran, susugal niya yung kanyang paniniwala doon sa taning ng doktor. So, okay lang yun. Kumbaga, nandyan yung taning ng doktor. Ito yung option niya. Kasi nga magulang, gawa talaga ng paraan. Ito yung naisip niya. Manawagan, bumiyahe doon sa Bicol, ipagamot yung kanyang anak. At doon naman nakasuporta. Kahit na, siyempre, nandyan yan, doktor yan, eksperto talaga yan pagdating sa buhay ng tao. Serbisyong katropa.